Okay, good day class. So our topic actually today is accounting equation. So ayan, at the end of this lecture, we will have an activity and a quiz as what I have said um, kagabi. Ayan. So let's start. Again, our topic is accounting equation. So at the end of this lesson or lecture, we will be able to first is equate assets with liabilities and equity. And then we will be solving problems using, of course, accounting equation. And then we will be identifying the effects of business transactions. And of course, mag-solve tayo ng problems, kaya pinagdala ko kayo ng calculator. Okay? Sige, let's start. Okay? I will be starting with this figure. I mean, this equation, we have the assets is equal to liabilities plus equity. So way back nung inyong grade 11 and 12, alam po naman na meron na kayong introduction dito. So pag sinabi accounting equation, ito yung equation na dapat natin sundin. Okay? Kahit saan man kayo mapunta, ito talaga yung pinaka-accounting yung equation natin. Okay? So again, dapat daw yung assets is lagi siyang equal sa liability pag inad natin siya kay owner's equity, dapat parehas lang siya. Okay? Sige, later on, makikita natin yung effects niyan in different business transactions. Okay? Next. So first, define muna natin yung asset. Again, paulit-ulit lang tayo dito. Pag sinabing asset or assets, ito yung resources na owned by the business. Ibig sabihin natin yung pag-aari or pag-aari ng business nyo. It could be a cash or a building, land, basta yan ay part ng inyong asset kapag yan ay pag-aari nyo. Okay? Next, we have these examples. Ito yung mga examples ng assets na pwede nating i-claim as our assets. We have the building. Ayan. Next, we have equipment, machinery, cash, and vehicle. Marami pang iba. Okay? This is just an example or ng mga common assets na meron tayo. Okay? Next. Next is let us define what is a liability. Sinabing liability, obligation by the business. Again, sa madaling sabi, ito yung pagkakautang or utang ng mismong mga businesses. Okay? And with a certain period of time, you will be paying this obligation or you need to fulfill these obligations. Again, class, pag sinabing liability, pag sinabing obligation, hindi ibig sabihin kailangan magbayad or kailangan meron kang nagastos na pera or may kailangan kang bayarang pagkakautang na pera. Pag sinabing obligation or liability, it could be a service. Kaya nga sabi ko kanina, pag sinabing liability, settlement of your obligation, pera, or pwede ding may kailangan kang i-fulfill. Halimbawa kayo as a student, ang liability nyo pag may pinagawa ko sa inyo is assignments. Obligation nyo na gawin nyo kasi nabinigay ko sa inyo yan. Okay? Medyo madali-dali lang siya kasi syempre natakal na naman natin siya and natakal nyo na to nung kayo ay senior high school. Okay? Next, and mga examples or sample ng mga liabilities na pwede or commonly na arise sa mga businesses. Of course, we have the taxes. Laging meron yan. Kahit kayo nagbabayad kayo ng taxes, kahit sa mga kayo mapunta. We have the payables or accounts payable. Usually, yan ang pagkakautang ng mga businesses. Of course, sa mga other suppliers. Then we have the wages. Pag sinabing wages, again na, wages and salaries magkaiba yan. Pag sinabing salaries, yun ay fixed compensation from your employer. Pag sinabi namang wages, ito yung nag-iiba yung, or hindi siya fixed. Kasi nga, depende sa ma-earn mo. It could be daily, hourly rate, or pwede namang piece rate. Sabi ng piece rate, diba may mga factories na halimbawa, factory na basahan, babayaran ka or i-compensate ka. Depende sa magagawa mo or matatapos mong basahan. Halimbawa, babayaran ka ng 5 pesos in every piece na basahan na magagawa mo. That is part of, or that is considered as wages. Yun natanggap mong compensation. Okay? Next, we have the loan. Malamang pag nag-loan ka sa bangko,
Usually kapag ito ay nag-start or nag-establish pa lang kayo ng businesses, loan. Kaya meron kayong tinatawag na loans payable. Yan siya. Okay? Next is, let us define what is equity. Pag sinabing equity, again, it is residual interest after mabawas ni liability kay assets. Assets minus liability equals the equity. Okay? Next, pag sinabing equity, again, pag binayaran mo na yung liabilities mo, na-settle mo na, of course, yung matitira sa'yo, yun yung mismong equity mo. Okay? Yan siya. Next, ngayon meron tayong dalawang claim sa assets. Balik tayo sa assets ha. May dalawa tayong claim sa assets. We have the claim of the owner or owners in the form of capital. Kapag kayo ay nag-invest or nag-establish or newly establish yung business nyo, tapos invest kayo ng cash or pwedeng building, mga cars, ganyan, that will form part of your assets plus your capital. Dalawa siya ha. Dalawang effect siya. Again, pwedeng isasama nyo yun, yung cash, yung vehicle, building as your assets. And then, pwede rin siyang will form part of your capital kasi yun ang kaunang capital mo. Okay? Next, we have the claim of creditor in the form of liabilities. Again, claim siya ng creditor in the form of liabilities. Okay? Next. Ayan, ito naman yung class yung dapat yung i-take note. Tandaan na during our class and recap or during kahit sa examination baka maisama ko din to yung element na nakaka-apekto sa equity. Una, we have investment. Pag sinabing investment, halimbawa, example ko kanina, nag-invest ka ng cash to establish your business. Nag-invest ka ng pera, 100,000. Ano yung affected account? Una, nag-invest ka ng cash. Ano nag-increase sa'yo? We have cash. Ano pa yung nag-increase sa'yo? Meron pa ba? Meron pa. Equity part. Yung cash na in-invest mo will form part of your capital. Halimbawa, BSBA capital. Tapos nag-increase parehas yun kasi nagkaroon ka ng capital. Then withdrawal. Paano po siya naging nakaka-apekto sa equity? Halimbawa, nag-withdraw ka ng pera from your business. Ano nangyari sa business mo? Anong effect ang nangyari? Una, nabawasan ka ng cash kasi nga, nag-withdraw ka ng cash. So, ibig sabihin, una, cash ang affected dyan kasi nabawasan ka ng cash. And then, yung equity, saan nyo ba withdraw yun? Sa capital mo. Ibig sabihin, mababawasan yung capital tapos mag-record ka ng withdrawals or drawings. Ang mangyayari dyan, debit ka ng BSBA drawings or withdrawals. Tapos credit ka ng cash kasi nga nabawas yung cash mo. Okay? I hope naiintindihan nyo siya. And then we have revenue. Pag sinabi namang revenue, ganito lang siya, ganito isipin nyo. Kapag may revenue kayo, nagkaroon kayo ng kita, of course, madadagdagan yung capital part or equity part niya. Malaman nakatanggap kayo ng kita ng cash. Kaya ibig sabihin madadagdagan yung equity part niya. Ang equity ang revenue ay part siya ng equity and then expenses. Okay? And then we have expenses. Again, sabi ko kanina dalawang part yan ng equity, ang equity. We have the revenue and expenses. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng expense, of course, apektado din si equity niya. Okay, again, with the investment, withdrawal, revenue, and expenses. Okay, next, sabi daw dyan, in every transaction, the accounting equation should always be balanced. So, meron nga tayong double entry system rule. Pag sinabing double entry, tandaan to ha, kapag nakapanood kayo, dapat i-comment nyo to sa comment section kung natatandaan nyo to. This will also part of your attendance. Kailangan i-comment nyo siya ha. Again, pag may rule tayo, double entry system rule. Ano po yun, sir? In every transaction, there is always at least 2 accounts affected. Ibig sabihin, laging balance yan. Kaya nga, sabi daw dyan, dalawa yung laging affected. Pwedeng asset, pwedeng liability, pwedeng equity. Basta lagi silang balance. Again, ulitin ko lang yung double entry system rule. In every transaction, there is always at least 2 accounts affected.
Okay? Next. So, ito naman yung mga effects ng transaction sa accounting element. Isa-isahin natin siya, makinig at intindihing maigi. Okay? First, we have this series of transaction. Anim lang naman yan, kaya para mabilis tayo matapos. Okay? Sige, unahin natin yung number 1. Sabi daw dyan, on July 1, Aaron Reyes started a delivery service on July 1. Okay? Sabi daw dyan, the following transactions occurred during the month of July. So, he invested 800,000 cash and cars amounting to 200,000. Sabi daw dyan, nag-invest tayo ng 800,000 na intindihin na cash. Nag-invest sa ito ha, investment. Tapos, nag-invest ka rin ng 200,000 worth ng cars. So, ibig sabihin, ito gagamitin natin, ano dyan? Gagamitin natin yung format. Meron tayong date, assets, we have liabilities, and owner's equity. Ngayon, sabi daw dyan, investment. Kung matatandaan nyo, sinabi ko yan sa inyo, yung mga effects na nakaka-apekto doon sa or elements na nakaka-apekto doon sa capital. So, automatically, affected sa capital. So, mangyayari dyan class, July 1, lagyan natin ng date ha, July 1. After nyan, ano affected account, lagyan natin siya sa asset kasi nagdagdagan tayo ng cash. Ano ba in-invest natin? Cash. Anong nagdagdag sa business natin? Yun lagi yung nasa mindset nyo. Hindi sa inyo, kundi sa business nyo. Nung nag-invest ka ng cash na 800,000, anong nagdagdag sa business mo? Ayan. Yung business mo, nagdagdagan ng cash. Ano pa in-invest? Cars worth 200,000. Ano ba yung cars? Malamang asset niyan, vehicle. So, ibig sabihin, ano nangyari sa business nyo nung nag-invest kayo ng car or cars? Nadagdagan ng asset yung business nyo. What particular asset? Cars. After nun, sabi daw natin, in every transaction, there is always at least 2 accounts of affected. Dapat daw laging balance ang accounting equation. Tignan nyo to ha. Sabi daw, di ba, equation natin is asset. Medyo maliit lang ha. Wala kasi akong ball pen dito or pen. Asset is equal to liabilities plus owner's equity. Ngayon, pansinin ha, nagkaroon ka ng cash, nagkaroon ka ng cars, tapos of course, sabi ko kanina, isang element is nakaka-apekto sa equity. Ngayon, itong dalawang to, saan mo ba ito i-invest? Sa mismong business mo. And these investments will form part of your equity. Since ang business natin ay, ang name ng business owner natin is Sir Aaron Reyes, ibig sabihin, laging surname lang lalagay ha, affected sa equity part is si Reyes Capital kasi nag-increase si Reyes Capital. Sir, paano po lalagay yung amount niyan? Ganito. Ayan. Again, meron kang cash, cars, and then meron kang Reyes Capital. Ano nangyari? Lagay nyo kung magkano yung cash. Ito, 800,000. Lagay nyo sa cash kasi yun in-invest nyo na cash. And then mag-add kayo ng 200,000 na value ng cars. Ngayon, pag pinax-plus mo itong dalawang to, 1 million. Asset pa lang yan eh. Remember yung accounting equation natin na asset is equal to liabilities plus owner's equity. Ibig sabihin lagi daw balance. Hindi pa siya balance. Anong gagawin? Isa pang affected account is Reyes Capital. So, ibig sabihin, yung buong 1 million na in-invest mo will form part of your capital kasi yun ang capital mo eh. Paunang capital, paunang puhunan. So, lahat yan, dalawang yan, 1 million, diretso yan sa as capital. Nagagets? Okay. Next. Number 2. Number 2 naman, sabi doon dyan, on July 2, Reyes borrowed 100,000 cash from PNB for the use of your business or for the use of his business. Ngayon, nanghiram ka, nangutang ka, nag-loan ka sa bangko yan na PNB, Philippine National Bank. So, ibig sabihin, pag nanghiram ka, ano nangyayari sa business mo? Pag nangungutang ka, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng, nag-i-increase ka. Ano nag-i-increase sa business mo? Cash. Kasi nakakatanggap ka ng cash. Ano pa nag-i-increase? Meron pa ba? Mayroon pa. Nagkakaroon ka ng utang. Since ito ay from PNB, ibig sabihin yan ay loan sa bangko. Kaya loans payable. Okay? Ayan ha. Again, ang affected account, we have cash and we have loans payable. Sige, lagyan natin yung amount ha. 100,000 daw.
Ganito siya. Ayan, naka-highlight naman siya, naka-highlight na yellow. Nanghiram ka ng 100,000, nag-increase ka ng 100,000 na cash. Tapos, nagkaroon ka din ng utang, nag-increase ka sa utang kasi nagkaroon ka ng utang kasi nga yan ay utang or loan sa bangko, 100,000 din. Balance ba ang accounting equation? Yes, balance. Asset, tapos meron ka liabilities na 100,000. Okay? Next, number 3. Or transaction number 3 dated July 7. Sabi daw dyan, bought tables and chairs from Orocan and paid for 45,000 cash. O, ano nangyari? Sabi daw dyan, bumili tayo. Bumili ka ng tables and chairs from Orocan. Ngayon, ang mga tables, chairs, lahat yan ay will form part of furnitures and fixtures na account title. Again, furnitures and fixtures. Malamang kasi ang tables and chairs ay furnitures. Okay? Tapos, ano pa? Bumili ka daw. Ibig sabihin, nabawasan ka ng cash kasi nga nagbayad ka ng 45,000 na cash. Ayan, kaya meron ka dyan cash. Tapos, meron kang furnitures and fixture. Paano pong analyzation mangyari dyan, sir? Tinan ang highlighted ha. Cash. And furnitures and fixtures. Ano bang binili mo? Furnitures and fixtures. Ibig sabihin, nadagdagan yung business mo ng furnitures and fixture. Kaya ang nakalagay dito, ay ito, bibilugan ko, ayan, is nag-increase ka ng 45,000 kasi nga bumili ka ng furnitures and fixture. Sir, nagbayad po tayo ng cash 45,000. Ito, affected account cash. Pero pagdating dito, nirepresent nyo yung cash as naka-negative or ibig sabihin yan ay deduction. Ibig sabihin, nabawasan ka ng cash. Again ha, sa accounting kapag merong parenthesis, ibig sabihin yan ay sorry na, mahirap pag lang, daliri lang ginagamit dito. Sorry, deduction, ayan. Yan ay deduction, medyo lang, hindi lang intindihan. Deduction, pag may parenthesis, laging ganun ha. So, ano ba nangyari dyan? Nagkaroon ka ng negative, tapos nagkaroon ka ng positive, ibig sabihin, zero or no effect. Balance pa din yung accounting equation natin kasi wala naman nangyari, no effect Okay? So, balance pa din siya. Next, we have number 4, assets purchase on account. Bumili daw tayo ng assets, tapos binili natin siya on account. Pag sinabing on account, on credit, yun ay utang. Tandaan na, pag sinabing on account, or on credit, parehas lang yun, parehas na utang. Sabi daw dyan, transaction 4 dated July 15, various equipment were purchased on account from Fortune for 55,000. Bumili daw tayo ng equipment. Pero utang. Bumili tayo kay Fortune. Tapos ang worth nun, binili natin ay 55,000. Ano ba binili natin? Equipment. Ano nag-increase sa business natin? We have account title na equipment kasi bumili tayo ng equipment Yun ang dagdag sa atin. Ano pa po nadagdag sa atin? Nagkaroon tayo ng utang. Accounts payable. Bakit sa accounts payable? Pwede naman loans. Hindi siya pwedeng loans payable guys kasi hindi naman siya loan sa bangko. Hindi tayo ng utang sa bangko. Accounts payable siya kasi nga etong pangungutang niya or pagbili niya, bumili siya dahil or because of his business. Okay? So, ibig sabihin, account na affected, we have equipment and accounts payable. Nadagdagan ka ng equipment, nadagdagan ka din ng utang. Sir, paano po siya i-record? Ito siya. Again, we have equipment. Nadagdagan tayo ng equipment, kasi nag-increase tayo ng 55,000. Sir, nagkaroon din tayo ng utang Ayan, nagkaroon tayo ng 55,000 na utang. Nadagdagan tayo sa assets, nadagdagan tayo sa liabilities, no effect sa equity. Ibig sabihin, balance pa din yung accounting equation. Okay? Next transaction dated or ang transaction natin is cash withdrawal by the owner. So, ito ay transaction number 5 dated July 18. Sabi daw, Reyes made a cash withdrawal of 5,000 for personal use. Ano nangyari? Nag-withdraw ka daw for personal use ng 5,000. Ibig sabihin, ano nangyari sa business mo? Una, nung nag-withdraw ka, nabawasan ng cash yung business mo. Tapos ano nangyari? Nagkaroon ka ng or nabawasan din yung capital mo in the form of drawings. So mag-record ka ng drawing account. Paano sir siya i-record?
Ganito siya. Una, cash mo, ayan, i-record mo siya as the deduction kasi nga, nabawasan ka ng cash, nabawasan yung business mo pala ng cash. Eh sir, ito po, bakit po deduction? Kasi class, ang drawings, ang nature niyan, yan ay deduction. Nababawas talaga yan sa equity. Kaya pag na-record na siya sa part ng drawings, ayan, deduction ba din siya. Balance ba ang accounting equation? Ayan o, balance siya. Both sides ay nagkaroon ng deduction. So, balance pa din siya. Okay? Next, we have payment of liability. Transaction number 6, last part na to. Dated July 20, sabi to dyan, the account due to Fortune was paid in cash. Naalala nyo, nung bumili tayo ng equipment, tama nga ba? Or bumili tayo sa equipment yon, balikan natin ito siya. Asa na yan? Ayan, tama. Bumili tayo ng equipment worth 55,000 kay Fortune. Ngayon, sabi daw dyan, July 20, nagbayad na tayo ng utang kay Fortune. Pag nagbayad tayo ng utang, ano nangyayari? Ang nag-i-increase natin? Meron ba nag-i-increase? Wala. Ano pa nababawas? May nababawas ba? Yes, meron. Ayan. Pag nagbayad tayo, nababawasan tayo ng cash. Ano pa nababawas natin pag nagbayad ng utang or nag-settle ng utang? Nababawasan yung ating payable or pagkakautang. So, ibig sabihin, both account ay nababawasan. Okay? Next naman, we have, ayan, ito yung pinaka-representation natin doon sa mismong transaction na nangyari. Again, nabawasan tayo ng cash. Magkano ba yung utang natin? Wala nilagay dito na amount. Pero ang gagawin nyo doon, class, is double check nyo kung yung transaction na nangyari last or the previous day. Sabi daw dyan, bumili tayo kay Fortune na equipment worth 55,000. Tapos, yung account due natin, yung pagkakautang natin is binayaran na agad natin siya. So, magkano binili natin? Ito siya kanina. Ito yung binili natin ng 55,000. Ayan. Ngayon, sinettle daw natin siya or binayaran natin siya. Ibig sabihin, nabawasan tayo ng cash na, ayan, 55,000. Kaya, ang representation yan, yan ay deduction. Pagdating dito sa accounts payable, nagbayad nga tayo ng pagkakautang. Ibig sabihin, nabawasan yung utang natin. Kaya, ang representation yan, ayan, deduction siya sa part ni accounts payable. Ngayon, kapag tapos na kayo sa lahat, reflect lang natin lahat na naging or nangyaring transaction. Ang gagawin lang natin, total lang natin siya per column. Sa cash, 800 plus 100, yan, parenthesis, ibig yun ay deduction. 800 plus 100 again, 900 minus 45,000, 800, 55. Plus deduction ka ng ulit ng 5,000, 850. Minus 55, 795 in total natin ng cash. Ngayon, sa cars naman, bring down natin yan, 200,000 kasi isa lang naman yan. Same as furniture and fixtures, bring down 45,000. And then, same as equipment, bring down 55,000. Punta tayo sa loans payable, isa lang din naman yan, bring down 100,000. O dito, sa accounts payable, may positive tapos nagkaroon siya ng negative value. Ibig sabihin, yun ay 0 or wala nang value. Next, drawings. Meron kang 5,000 na negative or deduction. And then, meron kang sa capital na 1 million. So, paano natin malalaman kung balance? Sabi natin, in every transaction, dapat laging balance ang ating accounting equation. Ang gawin natin, lahat ng assets, ayan, lahat ng assets na i-add natin yan, tapos lagyan natin siya dito. And then, i-compare natin siya, sabi daw dyan, liabilities plus equity. Dapat pag pinag-add natin ng liabilities and equity, same siya with our asset. Ayan. Ayan. Pag sinulog natin siya, ito ang kalabasan yan. 795 plus 200,000 plus 45,000 plus 55,000, ang kalabasan niya ay 1,095,000. Ito naman, 100,000. Yan pakita niyo 5,000 na yan ay deduction. Ibig sabihin, 100,000 minus 5,000 equals 95,000 plus 1 million equals 1,095,000. So, ibig sabihin, yung transaction na yan or yung business transactions na yan ay balance. Okay? Tapos, pagkakalimutan class, sa lahat ng total, magkakalimutan ang peso sign and double rule. Malalaman ko din nga kapag nanood kayo dito. Pag pinasa nyo sa akin, dapat may peso sign and double rule. Pag wala, ibig sabihin hindi kayo nakinig dito sa lecture na to. Okay?
Ayan. Peso sign and double roll sa lagi sa mga total. And pansin nyo, nalagay ko sila sa kada unahan. Ayan o. Kada first amount, lagi may peso sign. Ito, nakalimutan ko lang to. Pero ito, dapat ito may peso sign. Dapat kung makita ko ha, first amount per column, lagi may peso sign. Ito pa, may peso sign. Nakalimutan ko lang to. Pero yung nasa unahan, per transaction, yan, may peso sign naman yan eh. Ayan. Lagi may peso sign sa kada unang amount and peso sign sa kada total. Ayan. Final answer. Okay? I hope na intindihan nyo siya. Next lesson, next naman natin dito is activity. Pero discuss ko muna yung other ways kung paano mag-record ng business transaction. Okay, ito pa yung mga other examples and scenarios involving the recording of business transactions. Una is investment or initial investment. Ang source natin is asset. Sabi daw dyan, Dr. Rose Besario is a social entrepreneur from the South. She is into a lot of interesting causes. Her fine taste is preeminent such that she is considered an authority in planning weddings. She does not intend to charge much. Upon the advice of prodding of an esteemed colleague, Dr. Yolanda Saison Besario decided to organize her wedding consultancy. She invested 250,000 into this entity. Ibig sabihin daw class niyan, naggawa si Dr. Rose Besario ng wedding consultancy services. Tapos nag-invest siya ng 250,000 doon sa entity na yon. Ngayon, paano natin siya record? Ito, ganito siya. Ano nangyari sa business nyo? Hindi sa inyo ha. Ano nangyari sa business nyo? Nag-increase daw ng 250,000 na cash. Kasi nga, nag-invest siya ng 250,000 na cash. Ano po affected account? Kaya na bang investment dyan kay Besario? So, ayun ay capital niya. Okay? Ano yung A na yan? Ano yung OE na yan? A for assets, kasi nga ang cash natin ay asset. And then ang OE natin is equity, kasi nga part siya ng equity yung capital. Magkano? 250,000 parehas. Okay? Next, we have rent paid in advance. Ito ay exchange of assets. Dated May 1. Sabi niya, rented office space and paid 2 months rent in advance. So, class, kapag tayo ay nag-rent, parang naalala niyo example ko sa inyo sa board noon, we have prepayments or prepaid. Kapag renta or advance payment, yan ay meron lagi nasa una na prepaid or prepayments. O since yan ay advance payment ng rent, ibig sabihin, we have to debit prepaid rent and then credit tayo ng cash. Kasi nabawasan tayo ng cash. Nabawasan yung business natin ng cash. Pero, si prepaid rent, yan ay asset natin. That is considered as our asset. Kasi nga, yan ay prepayment. Advance payment. Nag-credit tayo ng cash. Ayan. Kasi nabawasan tayo ng cash worth 8,000. Balanse ha. Balanse palagi yan. Debit and credit. Next, a note issued for cash. So, dated May 2, sabi niya, Rose Besario issued a promissory note for a 210,000 loan from Metrobank. This availment will issued for the acquisition of a service vehicle. The note carries 20% interest per annum. The arrangement with the bank is that both the interest and the principal are payable in full in 1 year. Sabi daw dyan, nangutang daw or nag-loan daw si Besario using promissory note. May promissory note. Sabihin, di yan loans payable, hindi naman siya solely for loan. Nagbigay siya ng promissory note worth 210,000 para daw sa bibilihin niyang vehicle. Ngayon, sabi daw dyan, 20% daw ng interest per annum is yung interest tsaka yung mismong inutang niya na principal is babayaran niya full in 1 year lang. Ngayon, paano natin siya i-record? Again, nagkaroon tayo ng nag-issue tayo si Besario ha, nag-issue tayo ng promissory note. Nung nangutang tayo, anong dadag sa atin? Of course, debit tayo ng cash kasi nag-increase tayo ng cash eh. Ano pong credit? Credit tayo ng notes payable. Ang notes payable naman, ang normal balance ng liability is credit. So, ibig sabihin nag-increase ng utang, which is note payable or notes payable. Sabihin, credit natin siya. Ayan siya. Debit cash, and then credit tayo ng notes payable worth 210,000. Balance again ang debit and credit.
Next, we have dated May 2. Sabi daw dyan, nag-hire daw tayo ng office assistant and ng account executive. Tapos, each employee daw is tumasahod ng monthly na 7,800, and then or pwede rin naman sila nakaka-receive ng 300 per day for 26-day work month. So dito naman, pansinin ha, sabi daw dyan, nag-hired lang tayo. May nabawas pa sa atin? May nadagdag? Wala. Kasi nag-hire lang naman tayo eh. Pinasahod ba natin agad siya? Hindi. Ibig sabihin, no entry is necessary sa transaction na yan. Okay? Nag-hire lang tayo. Next, we have service vehicle acquired for cash. On dated May 4, sabi daw dyan, nag-acquire daw tayo ng service vehicle for 420,000. Cash ang ginamit natin na bumili tayo ng service vehicle. Ano nangyari? Ano dagdag sa atin? Ano bang binili natin? Service, vehicle, or vehicle? Ano nabawas? Ano bang pinabili natin? We have cash. So, ibig sabihin, debit tayo ng service vehicle or vehicle, and then credit tayo ng cash kasi nabawasan tayo ng cash. Okay? Nagigets? I hope nagigets. Next. Insurance premiums paid. Dito naman, dated May 4, paid Prudential Guarantee and Insurance Incorporation 14,400 for a 1-year comprehensive insurance coverage on the service vehicle. Ngayon yung service vehicle natin, meron siyang insurance. Ngayon, nag-advance payment tayo. Nagbayad agad tayo for 1 year. Mababasa niyo ba yan? Sabi daw dyan, nagbayad tayo ng 14,400 for a 1-year comprehensive insurance. May pa lang naman May. So, ibig sabihin yun ay advance payment kasi 1 year siyang, 1 year yung coverage ng mismong insurance niya. So, since yan ay advance payment, kasi for 1 year siya, and ay prepaid insurance. Prepaid, tapos what kind of advance payment? Insurance. So, prepaid insurance. Ano nabawas natin? Ano bang binabayad natin? We have cash. So, credit tayo ng cash. Next, we have office equipment acquired on account dated May 5. Sabi daw dyan, nag-acquire daw tayo ng office equipment kanino? Sa Fair and Square Emporium, amounting to 60,000. So, sabi daw dyan, yung 60,000 na yun, nagbayad tayo ng 15,000 na cash, tapos yung balance is babayaran na siya next month. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng balance or utang next month. Ang tawag dyan, gagawa tayo ng compound entry. Sir, paano po yan? Ano pong gagawin natin dyan? Compound entry. Ibig sabihin ng compound entry, makinig ka. Pag sabi compound entry, 3 or more accounts or account title is to be recorded or affected. Okay? Kanina kasi yung ginagawa natin, 1, 2, dalawang account title lang. Ngayon dito, kapag sabi compound entry, tatlo or higit pang account title. Sir, paano po yan? O ano ba nangyari? Bumili ka ng office equipment. Anong dadag sa'yo? Office equipment. Magkano po yun? 60,000. Tapos, binayaran mo daw 15,000 cash. So, ibig sabihin, nabawasan tayo ng cash ng 15,000. Credit tayo ng cash. Sir, may balance pa daw. Hindi pantay nag-debit tayo, sir, ng office equipment 60,000. Tapos credit 15,000. May kulang pa tayong 45,000. Kasi yung 45,000 yun ay balance natin next month. Ano pong account title gagamitin? Gagamit tayo ng accounts payable. Credit yun. Para mabalansin natin yung accounting equation or debit and credit natin. Ganun naman nangyari. Bumili ka ng office equipment towards 60,000. Nagbayad ka ng cash kasi nabawasan ka ng cash, credit tayo 15,000. And then yung balance accounts payable or utang natin. Ano ba normal balance accounts payable? Nag-increase tayo ng utang nagkaroon ng utang. Credit 45,000. Okay? Next. We have supplies purchase on account. Bumili daw tayo ng supplies tapos on credit. Pag on credit again or on account, yan ay utang worth 18,000 from San Jose Merchandising. Ano ang dadag sa atin? Supplies. So, debit tayo ng supplies. Ano nabawas sa atin? Wala. Kasi wala tayo binayad ng cash kasi nga utang ngayon Ano pa nag-increase sa atin? Nagkaroon tayo ng utang or accounts payable. Again, nadagdagan tayo ng supplies, debit tayo noon, and then credit tayo ng accounts
payable. Kasi yung normal balance ng payable pag nag-increase or liability, sorry, pag nag-increase yun ay credit. Balance pala. Ilang yung balance yan ha? Kasi nga sabi natin, every transaction, there is always at least 2 accounts affected. Next, accounts payable partially settled. Ang nangyari dyan, di ba may pagkakautang tayo kay San Jose? Ayan, 10,000. Ay, magpagkakautang tayo kay San Jose. Itong nasa May 8. Ito, sorry. Ayan. Ang pagkakautang natin ay, ayan, 18,000. Ngayon, sabi daw dyan, nung May 9, nagbayad tayo ng 10,000 lang. I-record natin yung payment natin. Ano bang binayaran natin? Yung utang, yung accounts payable. Ibig sabihin na mabawasan yung utang natin. So, yung kanina, ayan o, yung entry na accounts payable na yun, naka-credit, babayaran natin siya, i-offset natin, babalitarin natin yan para mabawasan, siya ay magiging debit, and then kung ano nabawas natin, saka natin siya lalagay as credit. Again ha, itong credit na to, kanina nag-increase kasi nagkaroon tayo ng utang, binayaran natin siya. So, ibig sabihin, babawasan natin si accounts payable, kaya siya naging debit. Ano pa nabawas natin? We have cash. Nabawasan tayo ng cash, kaya na-credit natin tayo sa cash. Next, revenues earned and cash collected. Sabi daw dyan, nung May 10, nakipag-coordinate and finalize tayo ng simple bridal arrangement. Tapos for the couples, and then nakakolekta tayo ng 8,800 per couple. So yung services na kasama doon is prospecting and selecting the church, and then reception location, tapos couturier, caterer, car service, and flowers, souvenirs, and invitations. Yung package na pinili nila or inavail nila. Ngayon, naka-receive daw tayo, nakakolect tayo ng 8,800 per couple. So, ilan pang couple ang meron? So, meron tayong couple na 3. So, ibig sabihin, naka-receive tayo ng 8,800 per couple, and then total is we have 26,400. Anong nagdag sa atin? Cash, kasi nakakolect tayo ng cash. Ay, ano pong ilalagay natin na credit para mabalanse po siya? We have consulting revenue, kasi nakakuha tayo na or nakakolect tayo ng revenue or kita. Ano bang business natin? Malamang consultancy, bridal or bride consultancy, wedding consultancy. So, credit tayo ng consultancy revenue. Ano ba normal balance ng revenue kapag nag-increase? We have credit. Okay? Next, we have salaries paid. Ito na, di ba nag-hire tayo ngayon? Babayaran na natin si employee. Sabi doon, May 13 daw, nagbayad tayo ng salaries worth 6,600. So, the entity pays salaries every 2 Saturdays. Every 2 Saturdays daw tayo nagbayad ha. Paano po yun, sir? Paano po yan? Ang mangyayari dyan, record lang natin kung magkano binayaran natin for the day of May 13. Ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng expense kasi nagastusan tayo or nagbayad tayo ng salaries. Ang tawag doon, salaries expense. Ano ba normal balance? Normal balance ng salaries expense or ng expense account? We have debit. Nung nagbayad tayo, ano nabawas sa atin? Cash. Kasi nga nagbayad tayo ng pasahod worth 6,600. Okay? Next, we have unearned revenues collected. Meron tayong unearned revenues, tapos na-collect na natin siya. Kung May 15 daw, the entity is earning additional revenue by referring clients to friendly hotels, caterers, printers, and co-tutors receive 10,000 advance fees from 3 clients referred. So, bukod dun sa consultancy daw, nakakuha pa daw ng income or revenue or kita si entity gawa na pag-refer niya. Ngayon, naka-receive siya ng advance fee na 10,000. Tawag doon, unearned revenue. Di ba sabi na-explain ko na sa inyo to class, kapag nakaka-receive ng advance payment pero hindi pa nagagawin service, hindi pa na-earn, yun ay unearned revenue. Paano siya record? Class ng unearned revenue, ano sabi ko sa inyo? Anong particular section niya sa major account? Kapag unearned, nag-advance payment yan ha, tapos hindi pa natin nagagawin service. Ibig sabihin, may pagkakautang tayo kay client or kay customer. Ibig sabihin yan ay liability. O nagkaroon ka ng
Unearned revenue, nagkaroon ka ng liability. Ano ba nadagdag sa'yo? Nakareceive ka ng advance na 10,000 na cash. We have to debit cash and then credit tayo ng liability na unearned referral revenue. Or unearned revenue lang, okay lang din yun. Worth 10,000. Okay? Nagagets? Ayan. Balance lang yan. Next, we have revenues earned on account. So, coordinated and finalized elaborate bridal arrangements for 3 couples and billed fees 12,000 per couple. Meron daw tatlong couple, tapos 12,000 per couple, so 36,000 yan. So, additional services include documents preparation, consultation with a feng shui expert as the ideal wedding date for prosperity and harmony, provision for limousine and service and honeymoon trip. Ngayon, ang nangyari daw dyan, yung revenue is na-earnan natin siya pero on account. Paano yan, sir? Nagawa na natin yung service, kaso lang, hindi pa tayo nababayaran. So, paano po natin siya record? Of course, malamang may matanggap tayong bayad, di pa kasi tayo nababayaran. So, tawag doon accounts receivable. Eh, sir, paano ba yung credit? Ano ba yan? Di ba yan ay consultancy? Yan ay kita natin na. So, yan ay part ng revenue. Nag-increase tayo ng revenue kasi matanggap tayong bayad. So credit natin si consulting revenue. Worth 36,000. Bakit sir 36,000? Kasi, ilan ba yung customer na binil natin na couples? 3. Eh, magkano per couple? 12,000. So, 12 times 3 equals 36,000. Next naman we have, papakita ko na lahat, sorry. We have withdrawal of cash by owner. Katulad lang yan kanina, nag-withdraw tayo ng cash or CBSR yun ng cash, 14,000. Debit tayo ng withdrawals kasi nga, nabawasan yung withdrawal account natin. Tapos, debit tayo or credit tayo ng cash kasi nabawasan tayo ng cash. Next, we have salaries paid. Nagbayad tayo ng salaries. Ulit, 27 kasi diba every Saturday yan. So, ibig sabihin, debit tayo ng expense account and then credit tayo ng cash kasi nabawasan tayo ng cash na 7,200. Okay? Next, expenses incurred but unpaid. Ano po yun, sir? Receive the ICC Bayan telephone bill. Expenses incurred but unpaid. Ang ibig sabihin yan, nagamit na natin yung expense pero hindi pa natin nababayaran. Kasi nga bill yan telephone bill. Malamang, di ba ginagamit muna natin yan talaga? Tapos saka tayo nagkakaroon ng bill or babayaran every month. So, paano pa natin sure i-record? Of course, meron kang expense. Tapos naka-receive ka ng bill. Naka-receive ka pala ng bill, wala ka pang binabayaran na. Naka-receive ka pala ng bill. So, paano siya record? Ano ba yan? Ano ba yung bill nyo na yan? Yan ay telephone bill. So, yan ay part ng utilities. Eh, ano ba ginagawa pag nagkaroon ka ng bill? Malamang magiging expense na yan. So, magkakaroon ka ng expense. So, debit tayo ng expense. And then, hindi tayo pwede mag-credit ng cash kasi hindi pa naman tayo nakakapagbayad Naka-receive pa lang tayo So, yan ay magiging payable. Kailangan mong bayaran. So, credit tayo ng utilities payable worth 1,400. Okay? Next, we have account receivable partially collected. Pag sabi yung partially collected, hindi siya buong na-collecta. Di ba may dapat na-receive tayo, may receivable tayo. Pero hindi siya buo na makukuha. Kasi partial lang. Ngayon sabi daw dyan, on May 30, received 24,000 from 2 clients for services billed last May 19. Nagbayad daw sa dalawang client, 24,000. Paano natin siya i-record? Ano ba na-receive natin? We have cash. Ano pong i-credit natin, sir? Bawasan nyo yung receivable na matatanggap nyo kasi nakapagbayad na o nakareceive na kayo pero partial lang. So, we have debit cash and then credit tayo na accounts receivable. 24,000. Okay? Next, expenses incurred and paid. On May 31, settled the electricity bill of 3,000 for the month. Nag-settle daw tayo ng bill. Ibig sabihin yun ay part na expense, nabawasan tayo ng cash, credit tayo ng cash, 3,000. Okay? So, yun. So, yun yung other ways kung paano
nagkakaroon ng effect yung business transactions sa accounting equation. Ngayon, ito yung activity nyo. Activity part A, kasi may part B siya. Siguro, I'll be present ito sa activity part A, tapos ito ay part, yung answer sheet nyo, pwede nyo kopyahin yan, and then, sorry, part B yan, sorry, mali, typo ako. Activity part B, B na yan ha, part B is describing the effects of each transaction. Paano yan, sir? Ito siya, di ba yan? I-describe nyo kung ano nangyaring transaction na yan. Halimbawa, nung 1, meron diyang 150,000 na cash, tapos meron ding owner's equity na 150,000. I-describe nila kung ano nangyari. Sige, let's say, example number 1 yan ha. Ganito lang siya. Ibig sabihin, diba meron kang cash na, meron kang cash na 150k, tapos nagkaroon ka ng equity na 150k din. Ano nangyari dyan? Pwede, una, the owner invested cash of 150,000. Nag-invest si owner ng 150k, kaya nagkaroon siya ng cash na 150k, nagkaroon din siya ng capital na 150k. Ano pa yung pwedeng maging reason or explanation or description? The business earned 150k cash from providing services. Ibig sabihin, nagkaroon or naka-receive si business ng 150,000 na cash kasi nagbigay siya ng or nag-render siya ng service. Eh bakit share capital? Kasi nga, service, revenue yung makukuha niya, and then it is part of capital. Okay, madali lang. Part A, part B ha. Okay? Okay. Next muna tayo. So, next is determining profit through operation. Kasi may tinatawag tayo class na accrual basis and then cash basis. Pag sinabing accrual basis, ang ibig sabihin yan, ang payment natin is depende. Hindi pa natin, nagamit na natin siya, or pwede rin namang hindi pa natin siya nababayaran, pero nagamit na natin siya. Or pwedeng diretso, cash basis. Ayan. Dito sa accrual basis, nire-recognize natin yung revenue kapag na-earn na natin siya or nagawa na natin. Tapos nire-recognize natin yung expenses kapag nagamit na natin siya. Regardless kung siya ba ay nabayaran na or hindi pa. Accrual basis yun. Tapos under naman ng expense recognition principle, yung expenses is pwede siyang dalawang recognition. Una, matching systematic allocation, and pwedeng direct association. So next is yung pag na-measure natin ng profit. Pag sabing profit, mina-measure na yung performance ng company. Malamang, syempre, kung profitable ba or kung kita siya, ganyan. And then if yung revenue is nag-exceed siya sa expenses, ibig sabihin mas malaki dapat. Wait lang. Saan na yung cursor ko? Ayan. Kung mas malaki si revenue, kasi nga nag-exceed si revenue kay expenses, ibig sabihin mas malaki si revenue kaysa kay expenses, ibig sabihin tawag dun ay net profit or net income. Kapag naman mas mataas yung expenses kaysa kay revenue, marami tayong gastos kaysa sa kinita natin, tawag dun ay net loss. Okay? Intindihan? Okay, sige, let's have an example for this transaction. Isa-isahin natin siya. Kasi dito na tayo diretso. 7 lang naman yung mabilis lang. Ayan. So, on July 21, a customer hired the services of Reyes. Cash of 15,000 was received from the big customer. Ano nangyari? Naka-receive tayo ng cash na 15,000. Tapos, nagkaroon tayo ng service revenue or kita na 15,000 din. So, balance ang ating accounting equation. Ayan. Next, paid cash for expenses incurred. On July 22, cash was paid for the following: gas, oil, and car repairs. So, anong nangyari dyan? Nagbayad daw tayo cash paid. So, ibig sabihin, nabawasan tayo ng 1,500. Saan sure na ako 1,500? Dito sa equity part natin, expenses. Expenses to gas and oil, and then repair expenses. Ito ay baka malito kayo expenses. Hindi yan expired expenses yan. Okay? Next, the third one is on July 24, ito revenue rendered an account. Another customer hired the services of Reyes and promised to pay 16,000 on July 31. Ano nangyari dyan?
meron daw lumapit kay Reyes tayo sa atin. Tapos hinay tayo. Tapos ginawa natin yung service. Ngayon, sabi daw dyan, nag-promise daw si customer na babayaran niya daw sa July 31. Ang amount ay 16,000. So, paano natin siya re-record? Una, record natin siya as account receivable kasi marireceive pa lang natin yung bayad. Di pa siya nagbayad, di ba? And then, paano po sa kabilang sir? Di ba sabi po dapat laging balance yung account equation? Record tayo ng service revenue. Kasi nga, nagkaroon tayo ng kita. 16,000. Ngayon, pag nagbayad na yan, magiging madadagdagan tayo ng cash tapos papatay nyo na yung account na receivable. Kasi babawasan nyo na yan. Okay, next. We have paid for expenses incurred. Paid 500 for telephone bill. O nagbayad tayo ng telephone bill. Pag telephone bill yan ay utilities. Ibig sabihin, or telephone, pwede rin yung expense. Expense siya pero siya ay telephone expense. Tapos nabawasan tayo ng cash. Tapos nabawasan na tayo ng sa part na equity natin kasi yan ay expense worth 500 pesos. Okay. Next, on July 27 naman daw, another customer hired the services of Reyes. A bill was issued to them for 20,000. 50% is payable. Okay? Or natatanggap pa lang natin. So, una daw dyan sabi, nag-hire daw tayo may nag-hire daw sa atin. Tapos, binigyan natin ng bill. Ang bill natin, 20,000. So, ibig sabihin, pag na-record natin yan, yun ay may service revenue tayo or meron tayong kinita ng 20,000. Ngayon, 50% daw is down payment, 50% is payable. Nagbigay daw siya ng cash na 50% which is kalahati ng 20,000, 10,000. Tapos yung kalahati ay utang. So, ibig sabihin, mag-record tayo ng accounts receivable kasi marireceive pa lang natin yung another 50%. Balance pa din yan. Ayun, no? Balance pa din yan. Both 20,000 na yan total. Next, customer's account collected in cash. So, on July 30, the customer on July 24 paid 50% of his account in cash. Balikan yung July 30. Ito ha. Sorry. Tama. July 24, balikan. Magkano yung utang? Ayan o, 16,000. Sabi daw dyan, nagbayad lang daw siya 50%. Magkano 50% ng 16,000? 8,000. Ibig sabihin, may existing na utang na yan ha. May account receivable tayo, makatanggap tayong utang sa kanya or bayad. Ngayon, sabi daw dyan, nakabayad sa atin ng kalahati. So, madadagdagan tayo ng cash na 8,000. Pero, babawasan din natin yung account receivable natin kasi nga, nabawasan na yung utang niya. 8,000. Nabawasan na yung matanggap dapat natin. So, nangyari, balance pa din niya kasi ito ay no effect at all. Next, paid cash for expenses incurred. So, sabi daw dyan, nagbayad tayo ng 10,000 para sa rental ng office and nagbayad rin tayo ng salaries na 9,000. Sir, paano po yan? Ano ba binayaran natin? Rent and salaries. Mabawasan tayo ng cash na 19,000 kasi nga 9,000 for salaries and then 10,000 for the rent. Sir, paano po natin record na binayaran natin? Of course, yan ay lahat expenses. We have the rent expense 10,000 and salaries expense 9,000. So, balance pa rin palagi ang ating accounting equation. Okay? Next. Ayan. So, mag-quiz na kayo. Ito ay, class ay sa yellow pad ha. Ang quiz nyo lang naman, pwede nyo itong screenshot. Ayan. Lagyan nyo lang yung effect ng asset and liabilities and equity sa every transaction. Halimbawa, ito, owner, invest. Bigay tayo example. The owner invests personal cash in the business. Ano ba nangyari sa asset niya? May movement ba sa asset pag nag-i-invest tayo ng personal cash? Of course, meron. Ano nangyari? Sa asset ng business, nagkakaroon ng cash. Nag-i-increase ng cash. Ano pa? Sa liability, nagkaroon ka ba ng utang? Hindi. Ibig sabihin, not affected or no effect at all. Sir, paano po sa equity? Nag-invest ka, invest. Sabi sa inyo, anong element yung nakaka-apekto sa equity? Unang-una dyan, investment. So, ibig sabihin, mag-i-increase din tayo ng account dito sa my equity kasi nga nag-invest ka. Capital account.
Ganun lang gagawin ha. Yan ay quiz. Next, 1/4 yan. And then, yun lang. So far. Again, class ha, ito ay papasa din sa akin today. Tapos, yung activity sa 1/2 crosswise, back-to-back yun na kasi part A and B. And then, yung quiz is sa 1/4. Kung anong format nun, copy and answer ha. Copy and answer. Sige, ko lang to. Ayan, hindi na, huwag na copy and answer. Lagay na lang 1 to 10, tapos itong asset, liability, and equity. Okay? So, yun lang for today. Again, for your attendance, kindly i-comment. Una, i-comment yung double entry system rule, and then i-comment yung pangalan, and then yung year level and section. Yun yung attendance nyo. Pag wala akong nakita ang attendance, ibig sabihin absent kayo. Pero okay lang kasi may activity naman kayo. Yun yung record ko. Pero babawasan ko sa attendance. Again, for attendance, i-comment yung double entry system rule na sinabi ko during the discussion. And then, comment din yung name, year level, and then section. So, yun lang class. Thank you and good night. Good night. Good morning, good afternoon kung ano kasi naman pinapanood to, pero dapat umaga kasi umaga ang klase natin. Okay, yun lang class. Thank you and see you all next meeting. Thank you for your time. Bye-bye.